Mapagpalang araw, kaibigan. Itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Biblia. Ang gamit ko po, ito, Magandang Balita Biblia, galing sa Gideon International. Unang sulat ni Juan. Uno. Ang nakalagay po ay ito. Ganito. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, na simula pa ay siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. 2. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya, pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ang tinutukoy pong kasama ng Ama dyan ay walang iba kundi si Jesus, nahayag sa kanila, no? At siya po ang ipinapatutuho ni Juan ayon dito sa binabasa ko. Res, ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama kayo sa pagkikisasama at sa kanyang anak na si Jesucristo. 4. Sinulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Purihin ang Panginoon. Yan palang nakita nila, napagmasdan, nahipo, nahawakan. Sino po yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, lipat tayo ng talata. Dito pa rin sa unang 1, chapter 5 naman, verse 20. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos, si Jesus po yun. At binigyan niya tayo ng tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So maliwanag po, ang ipinangaral ni Juan ay walang iba kundi si Jesus. Sino daw si Jesus? Yan ang buhay na walang hanggan. Okay? Binigyan niya tayo ng unawa. Ngayon, yung walang unawa, hindi nila maunawahan niya kasi hindi nila matanggap na si Jesus ay tunay na Diyos. Tuloy po tayo sa paglalakad. Ako nga po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nawa, like, share na share. Ay yung mga na-share share nyo sa iba. Pwede po ba? Mag-subscribe kayo. Be my subscriber. Okay, tuloy tayo. So, nandito na po tayo sa baba, no? Para magbahagi ng Ebanghelyo ni Jesus. Tignan nyo muna po ito. Ayan. Dito po kayo kumain sa lugar na ito. Sa Choco. Masarap ang luto rito. Mura pa. Pwede pa kayong tumawad. Yan. Okay. Dito naman po kayo bumili ng mga paninda ninyo sa sari-sari store. Oh. Marami kayong mabibili rito. Sa Choco rin po ito. Ayun po yung may-ari. Yung nasa loob. Yung ano ang tawag yan? Malusog. Okay. Tuloy tayo, ano? So, maliwanag ang sinabi ni Juan, ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan po kay Jesus. Kaya yun po ang kanyang kinukwento sa kanyang epistola, nang magkatawang tao ang Jesus na ito, nakita at nahawakan nila, nakasama sa loob ng 3 taon sa pangangaral ni Jesus dito sa ibabaw ng mundo. Kaya siya po ang ikinukwento nila. Hindi sila pwedeng magkwento ng iba. Kasi hindi ring reliyon ang dapat ikwento. Ang reliyon kasi walang bahagi sa
Maring may reliyon ka, pero hindi ka nakakatiyak ng kaligtasan. Ang kaligtasan po talaga ay masusumpungan sa ating Panginoong Jesucristo. Ano? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, ang Panginoong Yesus po nasa langit na. Ano, tandaan nyo, nasa kanan ng Diyos sa langit. Ayan ay pinatutunayan ni San Esteban. Kasi po, si San Esteban sa kanyang panahon, nakita niyang bukas ang langit. Ano? Tingnan natin. Yung kanya sinabi na bukas ang langit. Alam niyo po kaya nakita ni Esteban na bukas ang langit. Ang dahilan, siya po ay nasa kanya yung Santong Espiritu ng Diyos. Kumbaga sa salitang kolokyal, naposes siya. Pero hindi espiritu ng demonyo. Hindi espiritu ng Diyos. Ito ano, sa Gawa chapter 7 verse 54, nang marinig ito ng mga bumubuho ng Sanhedrin. Yung Sanhedrin po yun ang mga nag-iimbestiga sa panahon nila ng mga kahudyuhan. Sa ating panahon naman, yun ay kahalintulad po ng Senado sa ating panahon. Ano, para lang meron kayong idea. Sila'y naggit-ngit dahil sa matinding galit kay Esteban. Si Esteban kasi nangangaral po nun 55. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu ay tumingin sa langit at nakitang ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus nasa kanyang kanan. Kita nyo po, kung hindi siya mapupuspos ng Espiritu Santo, hindi niya po makikita ang Diyos at si Jesus doon sa kalangitan. So, wala pong tao ron. Baka meron kasi nagsasabi na si Santa Maria daw nasa langit. Hindi totoo yon. Nakita ni Esteban bukas ang langit. Pero wala siyang nakita kundi ang Diyos at ang si Jesus nasa kanan niya. Kaya kung may magsabi yung kanilang mahal sa buhay daw nasa langit, sinungaling yan. Walang tao sa langit. Kaya nakapagtataka, binabati nilang birthday yung kanilang mga mahal sa buhay, nasa langit daw sila. Wala pong tao sa langit. So ito, bukas ang langit nakita ni Esteban. Ano sabi niya? 56. Bukas ang kalangitan. O kita niyo po. Sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Si Jesus po yun. Titulo yun, anak ng tao. 55. Tinakpan nila kanilang tainga at tagsigawan. Pagkatapos sabay-sabay silang dumalong kay Esteban. So nakita po ni Esteban na bukas ang langit. At sino po nakita niya? Yung kalwalatian ng Diyos at si Jesus nasa kanan naman. So wala po siyang, kaya kung may magsabi sa inyo na ang kanilang mahal sa buhay na patay na nasa langit, hindi totoo yan. Wala pong tao sa langit. Kaya yung nagsasabing happy birthday daw sa kanilang tatay, nanay nasa langit, ay malayong malayo yan.
sa katotohanan. Ang nasa langit po, nakita ni Esteban na bukas ay ang Diyos at ang kanyang anak na si Jesus. Ano? Dito po tayo sa iskinita. Oh. Ayan, dahan-dahan tayo, baka matumba tayo. Good morning, good morning. Ayan. Dito po sa Riverside ng Barangay 91, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Ano po, kailan dahan-dahan tayo. Dito tayo papasok sa iskinita. Okay, dahan-dahan kasi po iskinita nga. Baka ma-shoot ang paha natin sa tubig Bornal. So, nandito na tayo sa Riverside ng Betel. Ayan po, yan. Ayan. At ito pa. Yan. Riverside po ito ng Barangay 91, boundary ng Barangay 92, Sonit, District 1, Tondo, Manila. So, maliwanag po, ano? Ang sabi sa Biblia, yung si Jesus po, nang suguin siya ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo, wala po siyang katawan na gaya ng katawan ng tao. Kaya, babasahin po natin yung ebidensya, no? Walang katawan na gaya natin si Jesus sa panahon niya. Kasi po, kung hindi siya lalagyan ng katawan ng Diyos, paano niya po matutubos ang kasalanan ng tao? Ito po, babasahin ko, no, sa Biblia. Hebreo chapter 10, verse 5. Dahil dyan, nang si Kristo inanaog sa sanlibutan, sinabi niya, yung sanlibutan po, tayo yung binubuo na sanlibutan. Ano? Mga tao po. Ibig sabihin, dito sa mundo natin, nanahog si Jesus. Meron lang akong babasahin dito sa 1. Meron kasi nakalagay dito. Tingnan lang natin, ano? Kung ano sinabi ni Jesus. Ito. Sa 1:6-38. Sabi ni Jesus, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Ito. Bumaba siya galing sa langit. Ano? Hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Yung Diyos po nagsugo. Kaya kung babalikan natin yung Hebreo, chapter 10, binabasa ko na po yung verse 5. Ulitin natin, ha. Dahil dyan, nang si Kristo inanaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ayan, para lang matiyak natin, ano, na pinatunayan ni Jesus na siya po yung bumaba dito sa ating mundo, sa tao. Kaya yun pong nakita ni Juan, na pagmasdan at nahawakan, at pinapatuto sa kanilang panahon at hanggang ngayon sa ating panahon. Hindi tayo pwedeng magpatuto ng iba. Si Jesus lang po ang pwedeng ikwento sa tao. Tandaan nyo po yan. Yang religion o reliyon, hindi ko po sinasabing masama, pero hindi po sapat yan. Ano, hindi sapat. Okay, nakasikat ang araw. May talagang araw ngayon. Parang mahal na araw na.
Dito tayo sa Riverside, nagdadaan. Ano, lalakad po ako. Akyat tayo ng tulay dyan. Ito po yung Riverside, o yan. Yung Pritil. So, lakad tayo, ano. Akyat tayo ng highway. So, ang sabi rito sa Hebreo pa rin, ano, ang mga hain na tandog na hayop ay di mo hibig, kaya tinanda mo ang aking katawan upang maging andog. Ain. Oh, yung katawan pong yon, yun yung katawan binigay ng Diyos kay Jesus. Kasi po wala siyang katawan. Ang ating Panginoong Yesus, wala siyang katawang gaya natin. Kaya hindi po siya tao. May mga nagsasabi si Jesus daw ay tao. Ay hindi po ganun ang Biblia. Ang Biblia po napakarami, oh. Basahin nyo po. Nagkatawan tao. Yan. Si Kristo ay Oh, yan. nagkatawan tao. Yan. Hindi tao. Yan. Tao, nagkatawan tao. Oo. O kung nagkatawan tao, ibig sabihin hindi siya tao. Galing sa Oh. Diyos. Galing sa Diyos. Oh. Nagkatawan tao. Kung tao na ba siya, magkakatawan tao pa siya? Mag-isip naman tayo. Kung tao ka, magkakatawan tao ka pa? Baka pwede, magkatawang aso ka, aswang ka. Tama. Di ba kuya? Si Kristo ay galing sa Diyos. Yan! Nagkatawan tao Yan! para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Amen! Amen! O naman yun eh. Amen! Totoo yun! Tama. Amen. Praise the Lord! Hallelujah. Ayan, meron tayong kasama. Sige, tuloy po tayo, no? Totoo yun! Kaya yung katawan na binigay ng Diyos, yun po, yun yung ipinako sa krus para matubos ang kasalanan ng mga tao. Kaya, pagkita nyo naman po yung matanda, sabi niya, galing niya. Yan. Kaya si Jesus po, nagkatawan tao, hindi siya kasi siya tao. Kung tao siya, magkakatawan tao pa nga. Hindi na. So maliwanag po, ano, wala siyang katawan na gaya natin. Kaya sabi niya, oh, says, hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Noon po, para pag nagkasala ka, para mapatawad ka, naghahandog sila ng mga hayop. Pero sabi ni Jesus, hindi mo gusto ang mga handog ng tao. Kaya sabi niya, isang katawan ang ihanda mo sa akin para ihandog, sabi niya, o ialay, offer, sabi ni Jesus. Oh. Nakikita nyo ba yung nasa litrato? Iboto nyo po silang muli. Ano? Ayan. So maliwanag po, ano, tuloy natin sa 6 o 7. Kaya aking sinabi, narito ako, sabi ni Jesus, O Diyos, upang tubdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Okay? Tinupad niya po yung nakasulat tungkol sa kanya upang matubos ang kasalanan ng tao. Kasi po, nagkasala nga tayo. Dito po ako sa Road 10. Ito, Road 10. Ikot tayo. Ayan pa.
Yan, pasalapang pong kalsada dyan. Pasalapang yan. Ayun ang gitna. Center Island yan. Pwede ka rito, pwede ka dito. Isang papuntang Tayuman, papuntang Caloocan. Okay. So hanggang dito na lamang ang ating munting video, kaibigan, ano? Ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus na si Jesus po ay manunobos. 1:29 Panguli. Anong sabi ni Juan the Beloved? Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan na sa libutan. Yung kordero po isang uri ng hayop. Kaya itunurin siyang isang hayop, si Jesus, siyang inihandog upang ang kasalanan ng tao ay kanya pong matubos. Amen. Hanggang dito na lamang po ang video, ano? Sana meron kayo natutunan. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus. Nandito po tayo sa Road 10. Sabi ko nga po, ayan. No? Like, share na share. Kayo man na na-share, ni-share nyo po sa iba. Napakagandang mensahe. Walking, exercise. Meron pang ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Bye-bye. O ano? Ito, nagtitinda ng pako, no? Dapat benta. Wala pa rin benta. Maganda lang pero walang pera. Kaya yan. O, ano masasabi mo, nanay? Sa buhay? Mahirap. Mahirap magana buhay yan. Kaya nagagawang masama. Magagalit si Jesus. Sige, yan magagalit daw si Jesus. Opo. Hanggang dito na lamang po. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Boses. Ano pangalan mo, nanay? Teresa Tobias. O, si Nanay Nagarita Teresa. Kapulong. Opo. Bye-bye. Yeah, binamano ka na.